na ibabayad nila taon-taon. Uh, I was curious about how the Senate was nabuo po yung lineup ng ng LP kasi almost majority sa inyo mga bago, not the usual traditional politicians. Is it okay? Can you tell something about the selection process? I think ako naniniwala na si Noynoy tsaka si Mar tsaka yung Liberal Party naniniwala talaga na kailangan ng tunay na pagbabago sa bansa natin. So, kaya ang naging proseso sa pagpili din nila, hindi lang yung mga popular, hindi lang yung mga kilala, hindi lang yung mga veteranong politician na pwedeng manalo, hindi lang yung may mga pangalan na sikat na, kundi naghahanap talaga sila ng mga bago at mga bata na pwedeng maging bahagi sa tunay na pagbabago para sa bansa natin. Kaya napasama tayo, kaya tayo naimbitahan din dahil sila naniniwala na kailangan ng bansa natin ng mga bago, ng mga bata kung gusto natin ng tunay na pagbabago. I believe in that, Noel, one of the most fundamental principles of change is this, no, that if we keep on doing the same thing, most likely we will get the same results. Now, if you want a change, then do it differently. No? So ako naniniwala na kung kailangan ng bansa natin ng mga bago at mga bata para maiba naman ang resulta ng politika sa bansa natin. Sir, let's go forward na. So parang, given if case na maging senator po kayo, aside from the lawmaking, kasi essential din kasi yung mga committee na sinasamahan ng mga senators na to. Kung kayo po magdi-decide which particular committee po kayo gusto nyo ma-assign? Gusto ko na ay i-pattern ko ulit nun. Labanan natin yung makatiwalian, siguro sa graft and corruption to check the, the different contracts and projects of the government. Gusto ko yung sa jobs creation din. Let's find a ways how we can, again, para ma-develop natin yung business opportunities and we can create more jobs for people. So, in line of those committees. And pangatlo sa education. So, siguro yung tatlo na yun. Sir, let's go na po dun sa mga... I have 5 issues. Usually, I ask this with this particular... Yung mga ini-interview ko po. So, it's either yes or no and then you can answer with a one sentence. Ano po. So, ito pa yung 5 issues I prepared for you. First question, you can answer yes or no or a one sentence answer. Matatapos ba ang kaso ng ampatuan ngayong taong ito? No. Number 2, sang-ayon po ba kayo sa reproductive health bill? Not in its present form. There are certain provisions there that are violative of the basic right of the man on freedom of choice. Number 3, sang-ayon po ba kayo sa panghihimasok ng simbahan sa politika? Yung panghimasok ng simbahan sa politika on the moral issues, tama lang yun. Tama lang na pansinin ng simbahan yung mga mali na ginagawa ng gobyerno. Sa panahon na kung sakali matapos nga po ang poll automation at kaakibat yung mga anomalyang nangyari ngayon, kung sakali maupo po kayo sa Senado, oras na po ba para linisin at suriin ang COMELEC ngayong taong to? Tama lang, dapat lang, as soon as possible, pag nanalo ang si Noynoy at si Mar at nanalo yung senatorial lineup natin. Last question po sa 5 issues po. Sang-ayon ba kayo sa pagtakbo ni President Arroyo sa Kongreso? Hindi. Bigyan naman natin yung iba. Tama na. Masyado nang mahaba yung 9 years as president. Nagawa niya na lahat na kaya niyang gawin as president. 9 years. So, bigyan naman natin ng pagkakataon yung iba, yung mga bata, yung mga bagong generasyon. Last question, sir. Your surname is Lacson. And there's another Lacson in Senate na nakaakibat po ngayon ng issue ngayon sa kanya. Does it anything na may impact sa inyo na do you see it as negative? Ako, I look at it in a positive way. My attitude has always been to look at things in a positive way. So, I believe that it will also have a positive impact on my campaign. Kasi wherever I go, people would ask me, ano ka ni Ping Lacson? So that gives me the opportunity to explain myself. And to explain kung ano yung relasyon namin ni Ping and to explain also kung sino si Attorney Alex Lacson. So nakikilala ng mga tao kung sino si Attorney Lacson. Ito naman, pinakalas. Parang if you do, parang saan po, kung di ba tumatakbo po kayo, sa anong bagay kayo gusto nyo makilala at maalala ng tao? Siguro yung tumutulong talaga sa mga hirap, nagbibigay ng trabaho sa mga walang trabaho, tumutulong sa mga pamilyang napag-iwanan, napabayaan, sa mga kapatid nating Pilipino na
na napabayaan at naiwanan. Gusto ko makilala ako doon na tumutulong talaga sa mga kapatid natin na napag-iwanan. Maraming salamat po.